Hirap at pang-aabuso ang ilan sa naranasan ng mga OFWs na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Humahantong yan sa repatriation o pagpauwi na lang sa mga OFW. Yan ang tututukan ng bagong command center sa ilalim ng Department of Migrant Workers. May special report si Darling Kai. Walang magawa si Nanay Nena para masagip ang anak niyang inaabuso raw sa ibang bansa. Anak ko yun, hindi ko maiwas kung mapaiyak. Awang-awa ako sa anak ko. Kung siguro mayaman kami, ako pagtapos yun, hindi siya magiging ganun, ma'am. 9 na buwan pa lang daw nagtatrabaho sa Saudi Arabia ang 32 taong gulang niyang anak na si Marivic. Pinili raw nitong mag-ibang bansa dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Pero imbis na mapalapit sa mga pangarap, bangungot ang buhay na sumalubong sa kanya. Palipat-lipat na siya ng employer. Yung sa una po, overwork daw po siya. Pukunti yung oras ng pahinga niya. Mga 4 o 3 oras lang. Kasi bali, 3 pamilyang pagsiserbihan niya doon. Pinag-interesan pa yung among lalaki, yung pangalawang employer niya. Muntikan na daw po siyang mag-asa, ma'am. Noong sinubukan daw niyang magreklamo, bigla raw siyang dinala sa liblib na lugar. Parang tinago nga doon siya, ma'am. Wala nga siyang sahod. Nung umalis nga daw yun doon, yung anak ko doon, bago umalis sa bahay ng employer. Pinapirma na, pinahubot-ubad pa daw yung anak ko, ma'am. Ginupit pa yung buhok ng amo niyang babae. Pinapagubad sa harapan ng mga pulis. Sinubukan naming kausapin si Marivic. Patago raw siyang gumagamit ng cellphone para humingi ng tulong sa kanyang pamilya. Bawat message ko sa pag humingi ako ng tulong, binubura ko agad. Itong naanuhan ko ngayon, na-stayan ko ngayon, ito yung pinagbigyan sa akin ng yung amo. Kasi sa halip kasi na kunin ako nung agency ko. Amo na po yung kayo. amo ko dati, ibinigay ako sa tauhan nila. Tauhan nila yung nagkuha sa akin, di niya nagdala sa akin dito sa bundok. Ikinuwento niya sa akin kung ano ang naranasan niya sa kanyang employer. Nung una po, inaanuhan niya lang ako na anuhan ko daw siya, na ihalikan ko daw siya, na kasi gusto daw niya ako. Sabi ko hindi, at kung masama iyang iniisip ko. Pero sa gitna ng interview, Sabi niya, wala naman daw kasi daw. hindi na namin natawagan si Marivic dahil nariyan na raw ang kanyang amo. Gusto ko po matulungan kami ng ahensya ng gobyerno, ma'am, na matulungan siya makauwi. Awang-awa na talaga ako sa kanya. Payat na siya, ma'am. Ako din naman ako makatulog. Si Noel naman, ibibigay raw ang kahit ano marinig lang uli ang tinig ng kanyang asawang si Catherine. 2 buwan na kasi nilang hindi makontak ang asawang nagtatrabaho sa Saudi Arabia rin. Nakadalawang employer na siya, ma'am. Puro ganun lagi, sinasaktan siya. So, nag-decide, ma'am, yung misis ko na na umuwi na lang kaysa magtrabaho ulit. Nagpahatid na po siya sa agency. Wala na po kami contact mula nung hinatid siya doon. Mabuti na nga lang daw, may mga kapitbahay siyang patagong nag-aabot ng makakain. Gusto niya na lang din ngayon na makauwi na ang kanyang asawa. Siyempre, ma'am, masakit sa kalooban namin. Hindi makatulog. Kahit nahirap, ma'am, wala akong gawa eh. Construction worker lang po kasi ako. Ayon sa datos ng Department of Migrant Workers o DMW, halos 12,000 overseas Filipino workers ang nirepatriate o pinauwi ng POEA at OWA noong 2021. Ngayong taon naman, mahigit 7,000 na ang napapauwi. Karaniwang mga dahilan daw ang contract violations, pang-aabuso sa mga OFW, hindi pinapasahod, ginagahasa at nagkakasakit. Mula naman sa Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman at Jordan ang pinakamaraming bilang ng mga umuuwing OFWs. Para raw matugunan ang problemang ito, inilunsad ng DMW ang One Repatriation Command Center o ORCC. Isa na lang yung pupuntahan ng OFW if and when they are in distress and they need help. Lumapit na rin dito sina Noel at Nanay Nena.
Dito ka pupunta kung may kaanak o pamilya ka na OFW migrant worker na gusto nang umuwi ng Pilipinas. So dala ang lahat ng impormasyon at mahalagang dokumento, dito ka muna pupunta kung saan mag-fill out ka ng form at sasabihin mo ang detalye ng kaso. Pagkatapos, ay pupunta tayo dito. So dito, sa isang bahagi ng kanilang opisina, may mga case officer na i-assign sa'yo. Doon mo ibibigay yung iba pang impormasyon ng iyong kaso, ikukwento mo kung anong kalagayan ng OFW o migrant worker, at i-input nila yan sa kanilang sistema, i-encode nila para doon, mabigyan na nila ng karampatang aksyon ng iyong request. The case is evaluated as to the urgency and the immediacy of the need. Connect na with the nearest polo, with the nearest embassy, with the nearest consul general office para mahanap na natin. At kung maaari, we work with as much as possible, we work with the local authorities to rescue and then recover our OFW. Maaring personal na pumunta sa tanggapan Lunes hanggang Biyernes habang office hours. Pero 24/7 naman daw pwedeng tumawag sa kanilang hotline na 1348 o mag-email sa repat@dmw.gov.ph. Pero ayon sa Grupong Migrante International, hindi raw dapat dito nagtatapos ang tulong ng gobyerno. Dapat hiwalay yung assistance ng repatriation doon sa pagbigay hustisya sa mga kaso ng mga humihingi ng tulong. Kung kailangan patawan or sampahan ng kaso yung employers or yung agency doon, it's part of the range of actions that are going to be recommended and taken kung kailangan. Ang mga OFW daw ang mga bagong bayani ng bansa. Sana'y tunay nating maipakita sa kanila ang pagkilala at pagpapahalagang nararapat para sa mga bayani dahil hinihintay na si Marivic at Catherine ng kanilang mga pamilya rito. Yan ang unang balita. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.